31, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Saint Eutychus of Constantinople. Siya ang tinaguriang Feeders of the Orphans. Paano nga ba niya nakamit ang ganitong karangalan? Halika, sama-sama nating panoorin at pakinggan ang talang buhay ni Saint Eutychus. Si Eutychus ay nagaling sa isang marangal na pamilya at namuhay noong ika-4 na siglo. Siya ang lumaki sa Roma kung saan ang mga tao ay aktibong nakikisangkot sa mga banal na gawain. Bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Nais niyang pagsilbihan ang kanyang kapwa na para bang pinagsisilbihan din niya ang Panginoon. Nasaksihan ni Emperador Constantino ang ginawa ng batang si Eutychus. Hanggang sa lumaki si Eutychus, ay hindi niya nilimot ang mga pangalan sa kanya ng kanyang mga magulang. Nadiskubre ni Dakilang Constantino na patuloy pa rin si Eutychus sa pagtulong sa mga mahirap at mga may sakit. Ipinatawag siya ni Dakilang Constantino. Eutychus, dakila ang iyong mga gawa. Maaari mo ba akong samahan sa pamamahala ng Constantinople? Ito ang magiging bagong Roma. Gagawin kitang punong maestrado. Isa itong malaking karangalan, dakilang emperador. Ikakagala kong makatrabaho ka. Maganda ang naging palakad ni Constantino sa bagong Roma hanggang sa dumating ang taong 331. Emperador! Emperador! Masamang balita! Kumakalat na sa buong imperyo ang isang di kilalang sakit. Ano? Papuntahin mo sa akin ang namamahala sa konsehong pangkalusugan. Ngayon din! Nakakakilabot na salot ang sumalanta sa Constantinople. Inaatake ng salot na ito ang nervous system ng mga tao. Ang sakit na ito ay humahantong sa ketong at sa pagkabulok ng katawan. Mahal na emperador, pinatatawag niyo daw po ako. Oo, pumayo ka. Nakarating na sa akin ang balitang tungkol sa malaking sakit na dumapos sa atin. Na maaari natin, ano ang maaari natin gawin para dito? Ito po ay nakakahawa at kamamatay. Kung hindi tumagapan ay libu-libong tao sa Constantinople ang mamamatay sa bawat linggo dahil dito. Sa palagay ko po ay nararapat lamang na ilayo natin sa kabayanan ang mga tinapuan ng salot na ito. Gawin mo kung ano ang nararapat. Ibinibigay ko sa iyo ang otoridad na isagawa kung anong mas makabubuti para sa kalusugan ng mga nasasakupan natin. Lumayo ka. Napagkasunduan sa konsehong pangkalusugan na ang tanging paraan upang pigilan ang paglaganap ng sakit na ito ay ipatapon at lunurin sa dagat ng Bosporos ang mga dinapuan ng salot. Ipinamalita niya sa mga tao ang kapasyahang ito. Isang malupit at walang awang paraan ng pagpigil sa paglaganap ng ketong. Subalit, wala silang magawa dahil walang lunas sa ketong noong panahon iyon. Si Eutychus, bilang isang taong may awat malasakit sa kanyang kapwa, ay hindi natuwa sa takbo ng mga pangyayari na pagpasyahan niyang pumunta kay Constantino. Mahal na emperador, ipagpamanin ko ninyo subalit nais ko sanang humiling ng isang malaking halaga para ipambili ng mga diamante at mamahaling bato. Walang tanong-tanong na ibinigay agad ni Constantino kay Eutychus ang hinihiling ito. Hindi nila namalayan na naroon din pala si Constantius. At nasa
kanilang usapan. Si Constantius ay anak ng dakilang Constantino. Masama ang impresyong idinulot ng pangyayaring ito kay Sotikos, hanggang sa dumating ang tatlong araw ng pagpapatapon sa dagat ng Bosporus. Tigil yan! Tigil yan! Tigil nyo sabi yan! Heto ang mga diamante. Kunin nyo, kapalit ng mga may sakit. Ibabayan nyo na sila sa akin. Dinala ni Sotikos ang mga may sakit sa ibayong bundok sa labas ng Constantinople, gamit ang pera na binigay sa kanya ni Constantino. Nagtayo siya ng daang-daang mga tolda at inalagaan ng mga kapuspalan na biktima ng salot sa halip ni Hagis sa dagat ng Bosporus. Nakarating kay Constantino ang mga ginagawa ni Sotikos sa mga may sakit. Gayunpaman, wala siyang ginawa o sinabi man lang. Dahil sa kanyang katandaan, inilipat ni Constantino ang kanyang trono sa kanyang anak na lalaki na si Constantius. Hindi masyadong nagkasunto ng bagong emperador si Sotikos dahil sa nangyari noong nakaraan, subalit iginanap pa rin niya ito bilang isang matapat na lingkod ng kanyang amang Constantino, hanggang sa patuklasan ng anak na dalaga ni Constantius ang kanyang karamdaman. Ano to? Okay, lumapit! Bakit? Huwag sa akin! Bakit? Anong nangyari sa'yo, anak? Huwag po kayong lumapit sa kanya, mahal na emperador. Dinapuan po siya ng sakit na ketong. Baka mahawaan kayo. Walang nagawa si Constantius para sa anak. Kasama ito ng iba pang may sakit na ipapatapon sa dagat. Rakawan. Muli ay sumaklolo si Sotikos at binigyan ng diamante ang mga kawal kapalit ng buhay ng mga may sakit. Pumunta sila sa ibayong bundok sa labas ng Constantinople. Samantala, ipinamalita naman ng mga kaaway ni Sotikos na siyang dahilan ng pagkaubos ng pondo ng bayan. At bilang punong maestrado, nag-iisa lamang siyang responsable sa bagay na ito. Kaya ipinatawag siya ng emperador. Nagmadali namang nagtungo siya dito. Kwestiyon siya ng emperador tungkol sa perang ibinibigay sa kanya ni Constantino noong nabubuhay pa ito. Alam ng emperador na ito ay ipinambili niya ng mga diamante. Sotikos, ipakita mo sa akin kung nasaan ang mga tinago mong mga diamanteng binili mo para gamitin sa pera galing sa aking ama. Hali kayo, mahal na emperador. Ipakikita ko po sa inyo. Isinama niya ang emperador sa bayang bundok at ipinakita sa kanya ang mga tao na nailigtas niya mula sa tiyak na kamatayan. Ito ang ipakikita mo sa akin. Nasaan ang mga diamante? Ang mga tao ito po at ang buhay nila kapalit ng mga diamante na binili ko, mahal na emperador. Galit na galit si Constantius sa ginawa ni Sotikos. Kaya pinagutos niya na ihagis ito sa paanan ng bundok kung saan pinagaling ang mga may sakit na ketong. Nagkapirang-pirasong katawan ni Sotikos dahil sa
bundok. Ama! 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 Anong ginawa niyo sa kanya? Siya ang tumulong sa amin. Ginawan niya kami. Dahil sa nalaman, agad na nagsisi si Constantius. Dahil sa kanyang naging aksyon, nanalangin siya para sa kapatawaran. Nagpatayo siya ng kapilya sa lokasyon kung saan nagdusa si Sotikos. Sinasabi sa tradisyon na sa eksaktong lugar kung saan namatay si Sotikos, isang balon ang sumibol at ang tubig mula dito ay nagdala ng maraming himala at pagpapagaling. Sa lugar kung saan dinala ni Saint Sotikos ang mga may sakit ay mayroong isang ospital at bahay ampunan. Dahil nailigtas si Saint Sotikos ang mga maraming bata mula sa tiyak na kamatayan, siya ay kinilala bilang tagapagtanggol ng inabandonang kabataan. At dito nagtatapos ang talambuhay ni Saint Sotikos of Constantinople. Maraming salamat po.